So what I remember, kitang-kita ko yung field sa Bilibid eh. Parang maliwanag siya. Pero hindi ko alam kung imagination ko yun after sinabi na executed siya, dumilim. Why would I pity Leo Echegaray, who raped his own daughter, broke her future? Hindi siya nag-plead guilty until the very end. Napatay ba ng gobyerno ang inosenteng tao? February 5, 1999. Sa loob ng New Bilibid Prison, isang lalaki ang tuluyang natulog. Hindi na siya nagising kailanman. Si Leo Echegaray, ang unang Pilipinong binitay sa pamamagitan ng lethal injection. Para sa marami, hustisya ito. Para sa iba, isang tanong na hanggang ngayon ay walang sagot. Sa loob ng 40 taon naging saksi ang The Philippine Star sa mga istoryang humubog sa bansa. Ngayon, binubuksan natin muli ang mga pahinang ito. Hindi lang para balikan ang balita, kundi para marinig ang kwento ng mga mamamahayag na sumulat at naging saksi rito. Ito ang From the Archives. Taong 1994 nang mahatulan si Leo Echegaray sa panghahalay sa kanyang stepdaughter, ang anak ng kanyang dating kinakasama. Kamatayan ang parusa. At sa unang pagkakataon mula nang ibalik ang death penalty, may mukha na ang batas. I'm Marichu Villanueva, Associate Dash News Editor for the Philippine Star. I was then the senior reporter na naka-assign sa Malacanang. I do not wish to retell the story of Leo Echegaray. It's very un-Filipino to say the least, because imagine a stepfather raping his stepdaughter, and I could not imagine such criminal act. I'm Oria Carica. I'm the multimedia editor of the Philippine Star and OneNews.ph. At the time na na-execute si Leo Echegaray, I was a police reporter covering police matters, local governments, local courts. Prior to his execution, hindi namin nakakausap si Leo Echegaray. We didn't really know the guy who was executed nung time na yon. Hindi namin alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Hindi namin alam kung totoo ba yung ginawa niya, yung inaakusa sa kanya. Isang kriminal para sa marami. Isang estranghero para sa mga reporter na tumutok sa kanyang kaso. Pero simula Enero 1999, halos araw-araw na siyang laman ng front page ng Philippine Star. Tinututukan ng dyaryo at ng sambayan ng Pilipino kung ano ba ang magiging kapalaran niya. Habang naghihintay ang buong bansa, nagbantay ang mga mamamahayag sa labas ng Bilibid. Walang katiyakan kung kailan. Walang katiyakan kung matutuloy ang parusang bitay kay Echegaray. Maraming araw yan eh, maraming naging developments bago siya na-execute kasi nagkakaroon pa ng mga petition eh para ma-stay ang execution dahil nga marami pa rin kontra sa death penalty. Dahil nga sinasabi nila, flawed yung justice system natin, pabalik-balik kami sa Bilibid kasi naghahanap kami ng updates. Minsan na-interview namin yung top plane o kaya yung head ng NPP. Marami, pabalik-balik kami doon. So mga ilang araw yan na binabantayan. Ang tawag kasi doon, vigil ka talaga, magpapantay ka. So overnight, nakikitulog na lang kami sa van ng mga taga-TV. Kasi kung ano man mangyari, tatakbo ka ron. Pabalik-balik ka ron, yung kung saan sa ka na lang matutulog, kung saan sa ka na lang kakain. Hindi ko na nga maalala kung saan kami nagsi-CR eh. Nasa survival instincts mo na, paano nga kaya kami naligo?
O pwede hindi na kami naliligo, nagpapalit na lang ng damit. 3 years pa lang akong reporter noon. Batang-bata ako kasi nasa police beat nga ako eh. Talagang newbie ka, doon ka talaga dadalhin. Pero habang nagbabantay ang mga reporters sa Muntinlupa, sa Malacanang naman nakasalalay ang tunay na desisyon. Isang tao lang ang may kapangyarihan pigilan ang lahat. Let Mr. Echegaray's death serve as a strong warning against the criminal elements. We will prove that crime does not pay. Matapang si Erap sa harap ng kamera. Pero sa likod ng personang ito, isang mabigat na desisyon ang gumugulo sa kanya. President Estrada is a different kind of president because remember he's a former mayor of San Juan City and actor, movie actor. So he prefers to have more informal rather than formal press conferences. I didn't write that in my story, but he was really troubled. He was emotionally troubled because he's a Catholic man himself. It was really a hard decision for him. But he always remember naman yung mga Bible teachings, an eye for an eye. Buhay ang inutang, kaya buhay din ang kabayaran. Sleepless, sabi pa nga may sleepless nights pa ako dyan, Marichu. Kung alam mo lang kung paano mag-decide ng ganyang bagay. Noong panahon ng silya elektrika, may nakalaang telepono sa bilibid. Isang linya na tanging pangulo lang ang tumatawag. Kapag tumunog ito, ibig sabihin, ipinapatigil ang bitay. In that story, ang naging on the record lang niya, sabihin na lang niyo, I cut the line, kabiro niya. Cut mo yung line na yan. Ibig sabihin, he won't answer it. He won't even dial it. Hindi man literal na pinutol ang linya, tinupad ng Pangulo ang kanyang salita. Walang tawag na dumating sa bilibid. Hindi naging madali ang muling pagbabalik ng parusang kamatayan. Sa katunayan, hati ang bansa sa usaping ito. At ang pinakamaingay sa isyong ito ay ang simbahang Katoliko. Matindi yung arguments nun, kaya to the point na na-stay pa yung execution. Maraming against death penalty. Malakas ang church sa call niya against death penalty. So maraming dynamics dito, hindi lang legislative, hindi lang executive, may church, may business community. At that time, wala naman kasing fancy Leo Echegaray. Mga pro-life lang naman yung maingay nun. Accuse si Erap na babaero ka tapos nag-aayaw mo sa rapist. Noong 5 ng Pebrero 1999, tuluyan ng pinitay si Leo Echegaray. So what I remember, kitang-kita ko yung field sa Bilibid na parang maliwanag siya. Pero hindi ko alam kung imagination ko yun after sinabi na executed siya, dumilim. Dumilim talaga yung paligid. Hindi ko alam kung dahil uulan. Hindi ko na siya maalala kasi 1999. So after nung execution ni Leo Echegaray, nagkaroon ng press briefing. Kaharap namin sina dating Justice Secretary Serapin Cuevas at ibang mga officials na. So tatandaan ko, parang nakaluhod kami sa harap nila kasi nasa likod namin ng mga camera. Napatay ba ng gobyerno ang inosenteng tao? Kasi sabi nga hindi niya ginawa Tapos ang sagot naman ni Secretary Cuevas, hindi ganun iha. Ang mga kriminal, kahit mahuli na, kahit papatayin mo na, hindi pa rin sila amin. Hanggang sa huling sandali, hindi umamin si Echegaray. At sa labas ng silid, isang babae ang nagluluksa. Si Zenaida, ang kanyang bagong kasintahan na pinakasalan niya sa loob mismo ng kulungan 2 buwan bago siya bitayin. Mr. President, maligaya ka na. Sa huling pagkakataon, nagmakaawa ko sa iyo. Mr. President, si Leo ay tao, hindi hayop. Sana hindi mangyari sa anak mo ang nangyari kay Leo. Yung unang pumasok sa isip ko, yung
personal feelings ko rin na why would I pity Leo Echegaray who raped his own daughter and broke her future? Why would I pity the criminal? I should pity the victim. I should side with the victim. Marami kaming off the record. Hirap na kasi we are dealing with emotions, with people, remember yung bata, yung mga families. May self-censorship ka rin na dapat i-observe. It's a human interest story na it should be a classic case ng how to write a story without being divisive. May personal tayo, pero we have to present what is based on the facts and not on emotions. Gusto ko talaga mas malalim yung coverage, hindi surface lang. Makilala yung tao mismo, ma-review yung mga court decisions, para alam mo yung naging proseso sa paghantong sa ganun sa execution. Kasi syempre, pag bata ka pa, kulang pa rin naman yung kaalaman mo kung paano mo titignan ng istorya. Ayoko sabihin na dinala ko siya ng pero I must say na kung ano man yung mga paniniwala ko ngayon, malaking part yan, yung naging coverage ko niya. Yung experience ko dyan. Halos 3 dekada na ang nakalipas mula nang pitayin si Leo Echegaray. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang debate. Dapat bang ibalik ang parusang kamatayan? Yan, evolving na reflection bilang journalist. Parati kang mag-iisip, parati kang magtatanong na after all ng experiences mo, after all nitong mga storya, after ng changes ng mga policies, are we in a better place kaya?